Kung tayo magkakatipon, alalahanin niya. Bilang pag-aalaala natin sa Kanya, ay yung tayo po ay nagtitake ng communion. Ang sabi po sa Hebreo 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So ang tinutukoy po dyan, napawi ang mga kasalanan dahil sa katawan at dugo ni Jesus. Hindi sa dugo ng mga hayop. Na dati sa lumang tipan ay gano'n ang nangyayari, subalit hindi po yon ang kaganapan. Tayo po'y magpatuloy sa mga kasunod na talata. Okay? Verse 23, ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangang linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga sambahang nasa langit, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Okay? Sa langit mismo, siya ay pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya o siya ay mamatay mula pa ng likhain ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Yung pong mga naghihintay na yan sa Kanya, yan po yung mga nanalig na nampalataya. Ang ginagawa po natin ay pagsunod sa Kanyang tagubilin na gawin natin tuwing tayo'y magkakatipon. Na tayo'y nagtitake ng communion na kung saan ang tinapay na to ay sumisimbolo sa Kanyang katawan. Na inialay niya, nasugatan, sinaktan, nagkapira-piraso, nagkasugat-sugat, upang lahat ng sakit at karamdaman, kahirapan, ay tayo po ay malunasan na, magsigalin na. Atin pong itaas ang tinapay. Dakilang Diyos sa mangbanal, salamat po sa pribilehyo na hindi lamang kilalanin ang Panginoon Kristo, kundi tanggapin siya sa aming mga puso bilang aming personal na Panginoon at tagapagligtas. Na minsan lamang siya ay nag-alay ng kanyang buhay o namatay, Panginoon, upang sa amin ay kapakinabangan. Buhay, Panginoon. Ganapat kasiya-siya. Inataas po namin ang tinapay na to, na simbolo ng katawan ng Panginoon Kristo na nasugatan, sinaktan, at pa sa pamamagitan ng kanyang mga latay at sugat. Lahat ng uri ng sakit, may pangalan man o walang pangalan, Panginoon. Dahil pangalan mo, Panginoon, katawan mo, Panginoon, ang iyong inialay. Tinatanggap po namin ito ngayon ng may pananalig at pananampalataya na anumang karamdaman meron ang sino mang tatanggap nito na ngayon ay mananampalataya ng Panginoon Kristo, magiging kaganapan, Panginoon, ang naging dahilan ng pagkakasugat-sugat ng katawan ng Panginoon Kristo. Kaya tinatanggap po namin ito ng may pananalig at pananampalataya na kami ay ganap ng nagsigaling sa pangalan ni Jesus. Tanggapin po natin. Ngayon taas natin
ang katas ng ubas. Ngayon naman, Panginoon, kung paano tinanggap namin ang inialay na katawan ng Panginoon Kristo, kasama nitong inihandog ang kanyang banal at buhay na dugo, upang sa lahat ng uri ng kasalanan, Panginoon, karumihang dulot ng kasalanan, at maging po, Panginoon, ang pagdurusa sa apoy ng impyerno, na kung saan doon ay tinubos na kami ng Panginoon Kristo, ngayon ay pinapaalalahanan kami sa pagtanggap namin ito, sa pag-inom namin ito. Kaming lahat ay napapaalalahanan na dahil sa pananalig sa Panginoon Kristo bilang aming personal na Panginoon tagapagligtas, lahat ng uri ng karumihan ay naging dulot ng kasalanan. Kami, Panginoon, ay napapaalalahanan na nalinis na kami, at ang mga nalinis na ng dugo ng Panginoon Kristo, tunay ngang malaya at ganap na, Panginoon, sa paghihintay, Panginoon, sa muli mong pagbabalik. Tinatanggap po namin ito ng may pananalig at pananampalataya sa Ama, ang ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Inumin po natin. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus.